Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nakamasid lang si Lyra sa paligid habang ginagamot ng isang nurse ang sugat niya sa ulo. Pagkatapos siyang awatin ni Adam, may mga taong nagdatingan kanina. Pulos mga nakaitim at mga halatang nagulat sa mga dadatnan. Hindi niya alam kung ano na naman ang gusot na pinasok ng altar niya at ni Adam. Pero base na rin sa naririnig at napatagni-tagni niya ang mga pangyayari. Nalaman niyang may anak na si Laura at si Adam. Ang batang may tama ng baril, kaya pala ganoon na lang ang galit na nararamdaman niya nang makitang sugatan ito. Aray! Angal niya nang kumirot ang sugat niya sa ulo. Ayusin mo naman! Singhal naman niya dito, sabay tingin na masama rito. Nilingon naman niya si Adam na binabantayan si Lexa habang ginagamot ang sugat nito sa braso. Pinagmasdan niyang maigi si Adam. Ganoon pa rin ito simula nang huli niyang makita ito. Guwapo pa rin ito. Mas gumwapo pa nga dahil mas nag-matured ito. Naalala niya ang una nilang pagkikita. Sumakay siya sa kotse nito. Pagkatapos at dinala siya nito sa penthouse. Doon niya nalaman na isa ito sa anak ng lalaking naging karelasyon ng kanyang ina. Pinagluto siya nito. Kitang-kita niya ang awa sa mga mata nito nang ipagtapat niya rito ang lahat. Alam niya na mga oras na iyon na may nararamdaman si Adam sa altar niyang si Laura. Nakaramdam siya ng inggit noon kahit hindi naman dapat, hanggang sa dinala siya nito sa mansyon ng mga Lagdameyo. Doon muli niyang nakaharap ang asawa ng altar niya. Yun ang huli niyang natatandaan. Pagkatapos noon ay wala na. Wala na siyang naalala. Nakapagpalit na naman sila ni Laura. Ngayon na lang uli siya nagising sa pagkalipas ng ilang taon. At sa malas niya, isang gulo na naman ang nagisna niya. Nakakaramdam siya ng inis dahil hindi pa rin nagbabago ang altar niya. Napakahina pa rin ito. Anong taon na ngayon? Walang kaabog-abog na tanong niya sa nurse na gumagamot sa kanya. Po? Tinanong ko kung anong taon na ngayon. Nagpipigil na inis na ulit niya rito. Sinabi naman nito kung anong taon na. Mabilis na nagkwenta naman siya sa kanyang isipan. 5 years? 5 taon na ang nakakalipas. Ganoon katagal siyang hindi nakalabas. Kaya pala malaki na ang anak ni na Laura at Adam. Pero paanong naging si Adam at si Laura ang nagkatuluyan? Ginagamot ng isang medik ang sugat naman ni Lexa. Buti na lang at daplis lang ang tama ng anak niya. Nilingon niya si Laura na nasa isang gilid lang at nagmamasid sa paligid. Hindi ito kumikibo. Hindi rin lumalapit sa kanilang mag-ama. Baby, dito ka muna ha. Masuyo niyang paalam kay Lexa. Tumango naman ito sa kanya. Hinalikan muna niya ang anak bago ito ibinilin sa medics. Pagkatapos na nangyari kanina, nang paghahampasin ito ng baseball bat si Jade, bigla na lang itong dumistansya. Nangangamba siya na baka masyado itong natroma sa nangyari. Baka natakot ito dahil sa nagawa kaya hindi ito lumalapit miski na kay Lexa. Are you okay? Tanong niya kay Laura nang makalapit siya dito. Tapos nang linisan ang sugat nito kaya umalis na rin ang medics na kasama nila. Ang isa sa mga tauhan ni Percy na inatasan ng huli ang tumulong sa kanila. Nasa bakuran pa sila ng townhouse. Kinuha ng ambulansya sina Jade o Teresa, ang dating nurse ni Laura sa Moscow, at ang kasabwat nito na isang taxi driver na wanted din pala sa batas dahil sa patong-patong na kaso. Tumango naman si Laura. Naupo siya sa tabi nito at niyakap ito na mahigpit.
Hindi naman ito pumalag ngunit hindi rin gumaganti ng yakap sa kanya. Nanibago siya ngunit hindi niya iyon pinapansin. Ayos na ang lahat. Wala ka nang dapat na isipin. Ligtas na rin si Lexa. Aniya dito sa kanaramdaman ang unti-unting pag-angat ng kamay nito at gumanti rin ng yakap sa kanya. Napapikit naman si Adam. Nagpapasalamat siya na walang kahit na anong nangyari dito. Maliban na lang sa sugat nito sa ulo at ilang mga galos ay wala nang ibang nangyari pa kay Laura. Paano ka pala nakatakas kay Rolly? Tukoy niya sa taxi driver na kasabwat naman ni Jade. Nilayo niya ito ng bahagya sa kanya. Ngumisi naman si Laura na ikinapagtaka niya. Malaki man siya sa akin, mas matalino naman ako sa kanya. Pagmamalaki nito sa kahumalakip-kip. Hinayaan ko siyang maging komportable sa akin hanggang sa magkaroon ako ng pagkakataon na isakal sa kanya ang lubid na nakatali sa mga kamay ko. Yung hayop na yon, nangangalaiting ang bagang na wika nito. Bigla siyang nanibago sa mga sinasabi nito. Matagal niya nang nakasama si Laura, pero kahit minsan hindi niya ito naringgan ng masasamang salita. Kahit nga sa kanya, hindi siya nito pinagsasalitaan ng masasakit, kahit pa malaki ang kasalanan niya dito. Swerte niya, nawalan lang siya ng malay. Kung alam ko lang, hinampas ko rin siya ng baseball bat ang mukha ng pangit na yon. Naramdaman niya ang panginginig nito sa sobrang galit. Malas nilang dalawa. Dahil kung ako ang nakaharap nila at hindi ang tatanga-tangang si Laura, pareho silang natigilan dahil sa tinura nito. Halatang nabigla ito sa nasambit. Siya naman ay tila naniga sa tabi nito. Dahan-dahan niya itong nilingon. Lira, anas niya rito. Tumaas naman ang sulok ng labi nito. Hello there. Nakangising bati niya rito. Wala namang saysay na magpanggap siyang si Laura. Gayong nahuli na siya nito. Long time no see ah. Balita ko kayo pala talaga ng alter ko. Pinagpalit mo na ako kaagad? Kunwaring naghihinanakit na tanong niya rito. Nanatili namang nakatanga lang si Adam sa kanya. Hindi niya mapigilang kurutin ang pisngi nito. Ang cute mong magulat, kakagigil, sarap halikan. Aniya at kinindatan ito. Tumikim naman ito at nag-iwas ng tingin. Namula ang mukha nito na ikinatawa niya. Mas lalo tuloy gusto niya itong pupugin ng halik. Napabuntong hininga naman siya. Gusto niyang mainggit pero wala na lang dahil nagmumukha lang siyang tanga. Si Laura at siya ay iisa. Kaya naman siya rin ang ina ng batang nabaril kanina. So anong nangyari? Bakit naging kayo ng alter ko? Tanong naman niya kay Adam at itinuon ang tingin kay Lexa na nasa hindi kalayuan. Ngayon naiintindihan na niya kung bakit galit na galit siya na makita niya itong may tama na barel. Tumikim naman si Adam. Nang araw nang pupunta tayo sa mansyon, nagulat na lang din ako nang bumalik na ang katauhan ni Laura. Iyon yung huli nating pagkikita, hindi ba? Tumango-tango naman siya. Naalala niya nga na bigla na lang siyang nahilo sa loob ng banyo at nawalan siya ng malay. Bumalik na siguro ang kontrol ni Laura nang nawalan siya ng malay. Pagkatapos nun, ano nangyari? Tanong naman niya kay Adam. Na-curious talaga siya kung paano nagkaroon ng anak ang dalawa. Lumungkot naman ang mga mata ni Adam. Nagkaroon ng aksidente si Laura. Ilang araw siyang nakoma. Nang magising siya, wala siyang maalala. Ako lang ang naroroon, kaya naisip ko na itakas si Laura. Sambit niya na nakataas pa ang isang kilay. Tumango-tango naman ito at ngumiti ng mapait sa kanya. Yeah, dinala ko siya sa Moscow. Doon sinabi kong mag-asawa kami. Nabuhay kami sa ilalim ng ibang pangalan. 5 taon ko siyang naitago. Pati na rin ang mga anak namin. Mga anak talaga? Nanlalaki ang mga mata niya. Nagulat siya.
Di pa nga siya nakaka-score kay Adam. Tapos ang alter niya, nagkaanak pa. Mga anak pa talaga. Swerte talaga ng hitad. Natawa naman si Adam sa reaksyon niya. May kakambal si Lexa, si Axel. Masyado naman kayong creative sa pagpapangalan sa mga anak ninyo. Axel at Lexa. Sarkastikong wika naman niya. Muli na naman itong tumawa sa sinabi niya. Well, kung tutuusin, anak mo rin sila. Biro naman ito sa kanya. Oo nga pala, kahit naman kasi magkaiba sila ng personalidad ni Laura, iisa pa rin naman ang katawan nila. Naghahati sila sa iisang katawan, kaya ang lahat ng pagmamay-ari ng isa ay pagmamay-ari din ng isa. Biglang may ideyang pumasok sa isip niya. Bahagya siyang umusod sa tabi ni Adam. Eh di, asawa na rin kita. Tanong niya na may ningning ng kapilyahan sa mga mata niya. Ginulo naman ni Adam ang buhok niya. Sira. Kasal pa rin si Laura at si Alonso. Eh di ipaanal na lamang. Marami namang pera ang mga Lagdameo. Isa nga sila sa pinakamayaman sa buong Pilipinas, hindi ba? Nakaprocess na ang annulment. Yun. Pakakasalan mo na ako. Este si Laura pala. Nakangising wika naman ito. Pakakasalan ko kayong dalawa. Mabining anas nito at tinaplos ang pisngi niya. Biglang siyang nailang at bumilis ang pintig ng kanyang puso sa narinig. Kaming dalawa? Napalunok na lamang siya rito. Sagot naman ni Adam. Kahit ilan pa kayo sa loob ng katawan na yan, lahat kayo ay mamahalin ko, mahal ko. Anito at unti-unting inilapit ang mga labi sa labi niya. Napapikit siya na maghinang ang mga labi nilang dalawa. Malambot ang mga labi nito at sumusuyo sa mga labi niya. Ang muling pagkikita ni Horacio at ni Lyra, ang alter ni Laura. Gusto kong makaharap si Mami. Natigilan siya sa sinabi ni Laura. Malungkot na napayuko siya. Si Clarice ay isa lamang biktima. Kaya kahit malaki ang galit niya dito, dahil sa naranasan ni Laura, ay nagawa niya itong patawarin. Itinago niya ito sa galit ni Lyra. Umiling-iling naman siya. Inosente ang ina mo, Lyra. Narinig niya ang inis na pag-ungol nito. Tiningnan niya si Lyra. Hindi niya rin naman ito masisisi kung hanggang ngayon ay gusto nitong paghigantihan ang kanyang ina. Napapikit siya nang muling maalala ang tagpo sa hospital nang makuha niya si Laura. Nagmulat siya ng mga mata. Lahat ng iyon ay nasa nakaraan na. Natutuwa siya dahil nalampasan ng anak niya ang bahaging iyon ng buhay nito. Kagaya mo, naghirap din ang mami mo. Katulad mo, nakaranas din siya ng DID or Dissociative Identity Disorder. Halatang nagulat naman si Lyra sa sinabi niya. Kababata niya si Clarice. Anak ito ng katiwala nila. Noon pa man ay humahangan na siya sa ganda nito. Ngunit iba ang napupusuan ni Clarice. Si Nathaniel, ang best friend niya. Parang kapatid ang turingan nila ni Nathaniel. Kaya naman na magsabi ito na manliligaw ito kay Clarice ay nagpaubaya siya rito. Naging magkasintahan ang dalawa. Pinilit niyang limutin ang nararamdaman niya noon kay Clarice. Kahit palagi siyang nasasaktan kapag nakikita niya ang mga itong masaya. Hanggang sa i-announce ng mga magulang ni Nathaniel na itatakda na itong ikasal sa anak ng business partners ng mga magulang nito, kay Cassandra, ang ina ni na Alonso at Adam, at ni Krisha. Malaki ang pagtatangi ni Cassandra kay Nathaniel, kaya mas lalong napabilis ang kasal ng mga ito. Kitang-kita niya kung paano nasaktan noon si Clarice nang piliin ni Nathaniel na pakasalan si Cassandra. Nagalit siya noon kay Nathaniel, ngunit lihim din siya nagbunyi noon. Nilapitan niya si Clarice para damayan ng puso nito na nasaktan ng kaibigan niya. Sinamantala niya ang pagkakataon. Pinaibig niya si Clarice sa kanya.
Pilit niyang ibinaling ang atensyon nito sa kanya hanggang sa magtagumpay na siya. Nagpakasal sila ni Clarice at nagsama. Masaya sila noong una, pero agad ding napawi na magkaroon ng relasyon si Clarice at si Nathaniel. Natabangan naman siya sa asawa. Hindi niya matanggap na lahat ng ginagawa niya ay para dito ay nabaliwala. Ipinagpalit siya nito sa kaibigan niya. Nagrebelde naman siya noon sa paraang alam niya na masasaktan niya ito. Kaliwat kanan ang naging babae niya. Itinuon niya ang galit sa mga babaeng lumalapit sa kanya at iyon din ang rason kung bakit ang dami niyang naging anak sa labas. Hanggang sa makilala niya muli si Melody. Nagbago ang lahat ng piliin niyang papasukin ito sa buhay niya. Tunay na nakalimot siya. Minahal niya ito ng higit pa kay Clarice. Doon naman nagalit si Clarice. Nalaman nito ang relasyon nila ni Melody. Nagbanta ito. Nakiusap na ayusin nila ang pagsasama nila. Nangako itong magbabago, pero huli na ang lahat. Mahal na niya si Melody. Mas lalong nagalit si Clarice. Sinisi nito si Cassandra, kaya naging miserable ang buhay nito. Sinira nito ang pamilya ni Cassandra. Hindi pa ito nakontento at ninakaw pa nito si Laura. Tinangay nito ang anak niya. At alam ng Diyos kung ano-ano ang mga pinagdadaanan nito sa kamay ni Clarice. Nang makuha niya ang anak, halos madurog ang puso niya. Durog na durog siya habang nakatingin sa walang buhay nitong mga mata. Akala niya hindi na nito kakayanin ang nangyari. Ngunit nagkamali siya. Palaban ang anak niya at nagawa nitong makarecover. Galit na galit siya noon kay Clarice dahil sa ginawa nito sa anak nila. Pero nang malaman niyang may DID ito at ang rason ng pagkakaroon nito ng DID ay nadurog naman ang puso niya. Matagal na palang sinasamantala si Clarice ng sarili nitong ama. Hindi nila napapansin iyon noon dahil sa mga masisigla nitong ngiti. Nakita nito si Nathaniel bilang tagapagligtas na aahon dito sa impyernong kinasasadlakan nito. Ngunit sinaktan lang ito ni Nathaniel. Ang altar ni Clarice ang muling umakit kay Nathaniel para gantihan ang huli sa ginawa nitong pagpapaasa kay Clarice. Ang altar din ni Clarice ang kumuha kay Laura at nagpalasap ng impyerno sa anak niya. Nag-aagaw ang katanyuan ni Clarice nang bisitahin niya ito sa isang mental facility. Hindi niya napansin ang mga pinagdadaanan nito noon. Kaya naman isa rin siya sa mga taong naging dahilan kung bakit nasira ang buhay nito. Hanggang sa nalaman niya na maging si Laura ay nagkaroon ng dissociative identity disorder. Parang gumuho ang mundo niya sa nalaman. Naisip niyang siguro ito ang ganti ng langit sa kanya dahil napabayaan niya si Clarice. Hindi niya talaga natulungan ang babae na nangangailangan ito ng tulong niya. Bagkus ginamit lang niya ang sitwasyon nito noon para matupad ang noon niya pa pinapangarap. Ang maging kanya si Clarice. Hindi niya nakita ang tunay na pangangailangan nito. Hindi niya naibigay ang pag-ibig na nararapat para dito. Hanggang sa lumabas na ang altar ni Laura, si Lyra. Tinangka nitong sunugin ang mental institution na kinaroroonan ni Clarice para makapaghiganti ito sa naranasan nito. Mabuti na lamang at agad niya itong nalaman, kaya nakagawa siya ng paraan para mailayo si Clarice. Itinago niya si Clarice sa lugar na siya lamang ang tanging nakakaalam. At si Lyra sa takot niya na maulit ang nangyari kay Laura at magaya ito sa ina, ay pilit niyang pinadadaan sa isang hipnotismo para tuluyang mahimbing ang katauhan nito sa katawan nito kay Laura. Muli hindi na naman niya nasolusyonan ang problema. Tinakbuhan niya na naman sa pamamagitan ng paglilihim sa kalagayan ng anak. Nakaranas din ang mami mo ng kalupitan, aniya kay Lyra, at pilit na ipinaiintindi rito ang sitwasyon ng ina nito. Wala siyang inilihim. Sinabi niya ang lahat ng alam niya. Hindi niya iniisip na maghugas ng kamay rito.
Pero hindi maitatago niyon ang katotohanan na nagkasala siya sa akin. Sigaw naman ni Lyra. Naroroon siya habang binababoy ako ng lalaki niya. Hawak niya ang kamay ko para patuloy akong babuyin. Kitang-kita niya ang galit sa mga mata nito. Nanikip ang dibdib niya sa mga naririnig, pero nagpapakatatag siya. Kahit alter pa siya ni Clarissa, nasikmura niyang hayaang babuyin ako. Parang nauupos na kandila na wika naman ni Lyra habang nagsasalita ito. Inilahad nito ang dalawang palad at umiiyak na tinitigan. Kanina na mahawakan ko si Lexa. Kahit hindi ako kontrol ng katawan namin ni Laura nang ipagbuntis at ipanganak siya. Naramdaman ko kaagad na mahal ko ang batang yon. Ramdam na ramdam ko na puprotektahan ko siya kahit na ano pa ang mangyari. Kahit pumatay ako o ikamatay ko pa. Kaya hindi ko kayang tanggapin ang lahat ng sinasabi mo. Dahil kapag isa kang ina, hinding-hindi mo magagawang saktan ng anak mo. Puno ng galit at hinanakit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng anak niya. Mga salitang sumasampal sa kanya sa katotohanan. Kung talagang mahal mo ako, gaya ng pagmamahal mo kay Laura, patunayan mo. Hayaan mong makuha ko ang hustisya na noon ko pa hinahanap. Napahagulhol siya. Naiintindihan niya ang pinanggagalingan nito. Nauunawaan niya ang gusto nitong mangyari. Pero paano pa niya dito ipagkakaloob ang bagay na iyon? Hindi ko kayang ibigay sa iyo ang hustisya na hinihingi mo, anak. Garalgal na wika niya rito. Tumalim naman ang mga mata nito. Bakit? Malakas na sigaw naman ni Lyra. Bakit napakadamot mo? Bakit ayaw mong ibigay sa akin ang gusto ko? Nagwala ito sa harapan niya. Sumigaw at tumatangis hanggang sa galit na nilapitan siya nito. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Sabihin mo! Malakas na sigaw nito. Niyuyugyug nito ang mga balikat niya. Agad namang nagtakbuhan papalapit sina Adam at Melody. Niyakap ni Adam si Lyra habang inaalalayan naman siya ni Melody. Ano nangyayari? Nagtatakang tanong naman niya dito pero hindi siya sumagot. Lumabas na rin ang iba pa niyang mga anak, maging sina Alonso, sina Tanyel na nakaupo rin sa wheelchair at alalay nito si Beatrice. Kung talagang mahal mo ako, ibibigay mo siya sa akin. I can't, anak. Yun lang ang tangi niyang nasagot rito. Why? Puno ng hinanakit na tanong naman ito. Para namang may humihiwa sa puso niya sa sakit na nakikita niya sa anak. Dahil wala na siya. Si Adam ang sumagot. Natigilan naman si Lyra. Dahan-dahan itong lumingon kay Adam. Anong ibig mong sabihin? Mahinang tanong nito kay Adam. Nakita naman niya ang pagtangis ng bagang ni Adam. She passed away 3 years ago. Wika nito. Napayuko naman siya. Namatay si Clarice dahil sa sakit. Pinatawag siya nito sa mga huling sandali nito. Nahanap niya ang totoong Clarice. Ang Clarice na naging kaibigan at minahal niya. Humingi ito ng tawa dahil sa mga ginawa ng alter nito. Ipinangako rin niya rito na ihihingi niya ito ng tawad sa anak nila. Alam mo, tanong naman ni Lyra kay Adam. Marahan naman itong tumango sa kanya. Noon pa, nakaharap ko na rin siya at noon ko pa alam ang lahat ng katotohanan. Itinago ko ang totoo at balak sanang kapag muling lumabas ang katauhan mo sa katawan ninyo ni Laura, ay sasabihin ko sa iyo ang lahat ng malalaman ko. Balak kong samahan ka at sa lahat ng balak mong gawin pero nangyari na ang aksidente.
Nagbago na ang isip ko at inilayo ko si Laura. Ibinaon ko na sa limot ang lahat dahil akala ko tatagal ng panghabang buhay na magiging masaya tayo. Miski nang bumalik ang alaala ni Laura, nawala na rin sa isip ko. At nang magbalik ka, nagbalik din sa akin ang lahat ng nalalaman ko. Bala ko sanang sabihin sa iyo ang totoo kanina, pero alam kong wala akong karapatan. Hindi sa akin dapat manggaling ang lahat ng iyon. Mahabang paliwanag ng anak ni Nathaniel. Nanghina naman si Lyra sa mga narinig. Mabuti na lamang at hawak ito ni Adam. Napatitig naman siya kay Adam. Awang-awa itong nakaalalay kay Lyra. Ngayon niya lang napagtanto na alam nito ang lahat. Ngayon niya lang din na-realize na mahal nito ang anak niya. Tanggap nito ang dalawang pagkatao ng kanyang anak at miski ang nakaraan nito. Napaluha siya sa sobrang kaligayahan. Alam niya na magiging masaya ang anak niya sa piling nito. Nakikita niya na kaya nitong pasayahin ang anak niya. Nawala ang lahat ng galit niya kay Adam dahil sa ginawa nitong pagtatago sa anak niya. Kaya niya nang tanggapin ang nagawa nito niyon dahil mahal nito ang anak niya. Mahal na mahal nito si Laura.